Mga kabayan, naglabas ng pahayag ang International Criminal Court o ICC sa gagawing pagdinig sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ano-ano nga ba ang dapat expect sa confirmation hearing ni Duterte sa ICC? Bagaman hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tuloy na ang kanyang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC simula sa Lunes, Pebrero 23 at magtatagal ito hanggang Pebrero 27. Una, ang mangyayaring pagdinig sa confirmation of charges ay hindi magde-decide kung guilty ba o inosente si Duterte sa mga alegasyon na kinaharap niya. Sa halip ay tatalakayin dito kung ano ang saklaw ng kaso ni Duterte. Layunin nito na alamin kung may sapat na ebidensya upang mapatunayan na ginawa nga ni Duterte ang kasong isinampa sa kanya at kung dapat ba magpatuloy ang paglilitis. Diringgin ito ng Pre-Trial Chamber 1 na binubuo ni Socorro Flores Lira, Rain Alapini Gansu at ang presiding judge na si William Motok na kung matatandaan natin ay nakatanggap ng pambabash mula sa mga supporter ni Duterte. Ang prosekusyon, defense counsel ni Duterte at ang legal representatives ng kaanak ng mga biktima ay magbibigay ng statements para ipresenta ang kanilang argumento kaugnay sa kaso. Samantala, nagbigay naman ng pahayag si Congressman Benny Abante kaugnay sa nakatakdang pag-usad ng impeachment complaint na kanyang inihain sa Kamara para naman dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Hamon ni Abante kay Inday Sara magsabi na siya ng totoo kung wala talaga siyang itinatago sa publiko. Matatandaan na si Abante at BP Sara Duterte ay nagkaroon ng personal na hidwaan dahil sa isang issue. Kinakailangan lang ipaliwanag niya sa taong bayan sapagkat hindi lang Congress to, hindi lang Senado ito. Taong bayan na to. Kaya ako in-endorse itong impeachment complaint because he is the very heart of public trust. The very heart of public trust to. Kaya kinakailangan maging ang akin request lang sa ating Vice President. Kung talagang wala siyang itinatago, kung talagang yung kanyang ginawa above board yan, sabihin niya na. Sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya, maging accountable na siya, magkaroon na siya ng integrity. Ito malaman ng taong bayan. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Rodrigo Roa Duterte. Matatandaang nakatakda sana ang pre-trial hearing noong September 23, 2025. Pero nagdesisyon ng pre-trial chamber na i-postpone ng pagdinig matapos igiit ng kampo ni Duterte na siya ay unfit na dumalo sa proceeding. Pero ibinasura ng chamber ang mosyong ito nitong January 26. Kasunod niyan ay in-schedule ang pagdinig ng confirmation of charges sa loob ng 4 na araw simula sa Lunes, February 23, 5 p.m. hanggang 11 p.m. oras dito sa Pilipinas. Narito ang ilang impormasyong dapat niyong malaman ukol sa magiging takbo at proseso ng pre-trial. Una, ang mangyayaring pagdinig sa confirmation of charges ay hindi magde-decide kung guilty ba o inosente si Duterte sa mga alegasyon na kinaharap niya. Sa halip ay tatalakayin dito kung ano ang saklaw ng kaso ni Duterte. Layunin nito na alamin kung may sapat na ebidensya upang mapatunayan na ginawa nga ni Duterte ang kasong isinampa sa kanya at kung dapat ba magpatuloy ang paglilitis. Diringgin ito ng Pre-Trial Chamber 1 na binubuo ni Socorro Flores Lira, Rain Alapini Gansu at ang presiding judge na si William Motok na kung matatandaan natin ay nakatanggap ng pambabash mula sa mga supporter ni Duterte. Ang prosekusyon, defense counsel ni Duterte at ang legal representatives ng kaanak ng mga biktima ay magbibigay ng statements para ipresenta ang kanilang argumento kaugnay sa kaso. Nasa 539 sa panig ng mga biktima ang magpaparticipate sa pagdinig sa pamamagitan ng kanilang abogado na sina Gilbert Andres at Joel Butuyan. Hindi agad-agad na maglalabas ng desisyon ng pre-trial chamber sa isasagawang hearing. Mayroon silang hanggang 60 days para i-review ang mga argumento at ebidensya bago maglabas ng desisyon. 3 outcome lang ng desisyon ang posibleng ilabas ng chamber. Una, tuloy ang paglilitis o trial. Pangalawa, i-adjourn ng hearing para manghingi ng dagdag ebidensya sa prosekusyon at amyendahan ang mga kaso. Pangatlo, pwedeng ibasura ng hukom ang mga kaso at i-terminate ang proceeding.
Tandaan na hindi ito nangangahulugang guilty o inosente si Duterte. Ano man ang desisyon, bukas ang prosekusyon at ang defense na maghain ng apela sa pamamagitan ng authorization ng pre-trial chamber. Ang tanong ngayon, matapos ang halos isang taon, masisilayan na bang muli ng taong bayan ang dating Pangulo sa pagdinig na ito? Sa ngayon, mukhang malabo. Humiling kasi si Duterte sa pre-trial chamber 1 ng ICC na payagan siyang hindi dumalo sa pagdinig. Sa liham na ipinadala niya sa mga hukom, muli niyang iginiit na hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC para dinggin at nitisin ang kanyang kaso. Paglabag daw sa konstitusyon at soberanya ng Pilipinas ang persahan na pagdala sa kanya sa The Hague. Ang administrasyon ni President Bongbong Marcos daw ang nasa likod sa anyay pagkidnap sa kanya. Iginit din ni Duterte na ang mga paratang na siya umano ang namuno sa libo-libong pagpatay sa kanyang termino ay isang kasinungalingan na ipinakalat umano ng kanyang mga kalaban sa politika. Binigyan din ni Duterte na matanda, pagod at mahina na rin daw siya. Tanggap na rin daw niya na posibleng sa kulungan na siya bawian ng buhay. Sa uli ay pinayagan din naman ng pre-trial chamber 1 ang hiling na ito ni Duterte. Ano't anuman, sa wakas ay gagalaw na ang kasong matagal nang ipinagsisigawan ng mga nawala ng mahal sa buhay dahil sa madugong drug war. Or impeachment complaints against Ang Duterte. status naman, sinabi naman ng chairman ng Committee on Justice na meron pang 10 days, 10 session days, no? So, sabi ko, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Hindi naman natin pwedeng, deadmahin yan. So, whatever the Supreme Court so decided, which interpretation ng batas, dapat sundin ng Congress yan. So, we have 10 session days. So, ang gagawin yan after the filing of the fourth impeachment case sa section. Papasok yan kay si Powis ni Speaker. And then, palagay ko pumasok na eh. And then afterwards, it will go to the Committee on Rules. The Committee on Rules will give it to the Committee on Justice. The Committee on Justice would deliberate on that, siguro mga 2 or 3 days. And after that, it will be put into the vote sa plenary. Ang kailangan na naman 1/3 eh. So, the iniisip ko, because in the first impeachment complaint, more than 250 congressmen signed the first impeachment complaint. So, I don't think na mahihirapan ito na makaabot dahil out of 311 congressmen, 105 lang ang kailangan eh, 1/3 eh, to be able to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So palagay ko we are in a proper position at this point in time. Ano po ang gagawin? Pag nakuha na yung more than enough, magkakaroon pa ng pagdinig o ipapasa ng diretso sa Senado? Ipapasa na yon directly sa Senado after the vote in the plenary. Yun ang talagang maaari mangyari niyan. Hindi po ba kayo nakakamba na sa Senado mahirapang makakuha ng sapat na numero? Actually, it remains to be seen, no? Medyo may pangamba rin sapagkat it will take 16 votes for the Senate to 16 for the Senate to actually mabanggit, convict, no? So we'll find out kung talagang hopefully this will not only a political ploy, pero ang iniisip namin diyan that the senators will appreciate the facts, the evidences, the substance of the impeachment complaint. Yun ang mangyayari, no? Kasi pag naging political ploy, alam natin ang mangyayari diyan. Pero the appreciation of the evidences and the facts and the what the impeachment complaint has said. Kompleto naman yung aking inendorso. Kompleto. So, Of course, still yung botohan ay parang politics. It's about numbers. Nagsagawa na ba kayo ng extrapolation kung sino yung maaaring bumoto, sino maaaring hindi? Merong hindi boboto kahit ano mangyari at merong boboto kahit ano ang mangyari. hindi pa. In fact, pinag-uusapan lang namin at syempre, I have to be very honest with this na merong mga ibang may reservation sapagkat 2028
election yan. No? So, pero sa aking pananaw, wala akong anumang kakaba-kaba na papasayan. Hindi naman kailangan ng 200 congressman eh. Ang kailangan lang mga 105 lang yan. Maka-110 lang kami. Okay na yan eh. And those really that would like to see the Vice President impeach. At hindi lang yan, kundi when it comes to the appreciation of the complaint. Nakita ko naman eh. That's why I endorse it sapagkat naniniwala ako dun sa complaint mismo eh. Ako ang co-chair ng Quadcom. Inibisigahan namin yan. Ako rin ang vice chair ng good government. Ang ating vice president, she did not take an oath. Hindi na sinagot ang mga alegasyon. Siguro kung sinagot niya, baka okay na. For example, like kung talagang sinagot niya yan at maganda pagkakasagot niya at talagang wala siyang anumang masasabi masama dyan, okay. Pero now is the time for the Vice President to answer all the allegations. Meron siya pagkakataon ngayon. Talking about the substance of the complaints, Mr. Congressman, kasi pang-apat na yung in-endorse ninyo. Walk us through the details of yung sa inyong complaints na in-endorse. Ano ang pagkakaiba po nito dun sa tatlong na? Actually, there are a lot of similarities in the first complaint. Sapagkat nakalagay naman doon, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, nakalagay pa rin yung graft and corruption, nakalagay pa yung kinakailangan lang ipaliwanag niya sa taong bayan sapagkat hindi lang Congress to hindi lang Senado ito. Taong bayan na to Kaya ako in-endorse itong impeachment complaint because it is the very heart of public trust The very heart of public trust to. Kaya kinakailangan maging ang akin request lang sa ating Vice President. Kung talagang wala siyang itinatago, kung talagang yung kanyang ginawa above board yan, sabihin niya na. Sa impeachment court na ito, kung yan papasok sa impeachment court, maging transparent na siya, maging accountable na siya, magkaroon na siya na integrity. Ito malaman ng taong bayan.